Maganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Bayan, burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko sa... Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Makulimlim na naman na araw ng Martes, ika-27 sa buwan ng Setyembre, ilang araw na lang, Oktubre na. Pero dinaanan po tayong napakalakas na bagyo. Kiramay po tayo sa pamilya ng 5 nabuwis na buhay na rescuers diyan po sa Bulacan. Nakakalungkot isipin na sila po ay sumagip ng mga buhay, pero ang kanilang buhay ay hindi po naisalba. Subalit ika nga, tayo po ay nakikiramay sa kanilang pamipamilya at mapapalad tayo
At meron tayong mga kababayan na handang magbuwis ng buhay para po sa buhay na kanilang sinasalba. So may pagkamakulimlim pa rin at maraming lugar na ika nga na damage ng nasabing bagyo. Patuloy naman po itong tinutulungan ng ating pamahalaan. Isang oras po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, the man behind the Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan, Police Lieutenant Colonel Benliner Capili. At mapalad po tayo, no? Another PNPA Kaagapay Class 96 na naman ang ating makakadaupang palad. Dating City Director ng Cebu City Police Office. Maganda tanghali kay Attorney Eric Valero, kay Ma'am Kat Capili, at kay Attorney Baldugo. Thank you very much, sir. Meron tayong itinawag kahapon kay sir, Ang kababayan natin na umiiyak, humihingi ng legal na payo. Thank you very much. At maganda tanghali, maraming nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Malalayo sila, Pero mamaya po yan, babatiin natin. Hi, Lieutenant Michael Marcos Mase. The action man is watching. Matamlay ba ako? Matamlay? May nagsabing matamlay? Sabi ni Jigan, hindi naman Pero syempre, nasa tabi ko po ang aking partner. Bababatiin ko ang aking partner. Kanina pa po busy and hindi naman magpapaalam sa atin. Mawawala na lang bigla dito. Anyway, partner, maganda tanghali po sa inyo. Partner, good afternoon. Life is beautiful. Kaligtasan mo, sagot ko, tulong-tulong tayo. Pagpupugay po muna sa ating ama ng Philippine National Police, Police General Rodolfo Santos Azorin Jr., ang ating Chief PNP, at sa ating pong Regional Director, NCRPO, Police Brigadier General Jonel C. Istomo, at sa ating pong District Director, EPD, Police Colonel Attorney Wilson C. Asueta, at sa Command Group po, Police Colonel Oscar Hasildo, DDDA, at ating pong DDDO, Police Colonel Jesse Tamayaw, at sa ating pong action man, Police Colonel Benliner L. Capili, our CDDS, at sa aming pong Chief DICAD, Police Lieutenant Colonel Reynan B. Patam. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po na nakikinig, buong mundo, at sa lahat po ng mga estudyante ko ngayon, nakikinig po ngayon, ma'am. Oo sa nga. RTC4A. Parang naglalayuan yata ito. Siguro bigyan din natin ng pagkakataon, i-acknowledge mo na sila, Zone City, PSSG Romero Jerome, PSJLC Class Bravo. Yes. Thomas James Santiago, shoutout daw from Calamba City, PSSG Biagtan Bravo. PSSG Marty Latayan, PSJLC 2021-04 Bravo. Also, Nezerezo is watching. Hi, Nes. Nahanap mo ba ang pinahanap ko? Hi, Ma'am Kat Capili. Hi, Miss Nida Kibik. Magandang tanghali po. Maaari nyo po kaming panoorin sa FB live streaming DWBL, Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po kami at DWBL 1242 kHz AM band. Siyempre, sa lahat po na nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating sarili, sa ating pamilya at sa lahat-lahat, hinding-hindi po tayo pinababayaan ng poong may kapal.
Meron na naman kasing milagrong nangyari sa akin, Jigger. Dapat, Jigger, wala na ako dito. Oo! I was again saved by the Creator. Okay, maya-maya po atin ihahandog sa inyo ang ating panauhin. Napakapalad po natin, napakabait po ng official na ito. Pero meanwhile, I know nandyan na po, naka-standby na po ang ating butihing opisyal. Atin muna pong ihahatid ang ating ilang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Most wanted person ng Marikina arestado sa isinagawang simultaneous anti-criminality law and law enforcement operation. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Walang wala sa kamay ng otoridad sa pamumuno ni Police Major Monico Aliado, hepe ng SIDMS, ang isa sa most wanted person ng Marikina PNP matapos ang sinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO sa kabaan ng Magat Salamat Street, Barangay Concepcion 2, Marikina City, pasado alas 10 ng umaga noong ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Inaresto ang naturang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Family Court Branch 7 sa paglabag sa kasong rape at act of lasciviousness. Nilala naman ng suspect na si Arnel Pangilinan, 52 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa parehong lugar. Kasalukuyan namang nakapit ang naturang suspect sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. Hold-upper tiklo sa agarang aksyon ng Marikina PNP. Ang detalye, ipasok mo agapay, Robin. Ang detalye, ipasok mo agapay, Robin. Sa mabilis na aksyon ng otoridad, nagtapos ang illegal na gawain ng isang suspect sa pamamagitan ng robbery hold-up sa kahabaan ng H. Bautista Street, Barangay Concepcion 1, Marikina City, pasado alas 7 ng gabi noong ika-22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa salaysay ng biktima, habang siya ay naglalakad sa nasabing lugar, ay bigla na lamang siyang nilapitan ng suspect at tahasang binantaan gamit ang isang patalim. Nang kanya nang makuha ang cellphone ng biktima, agad naman itong umeskapo patungo sa D. Mariano Street. Dito na humingi ng tulong ang biktima sa mga concerned citizen na agaran namang nirespondihan ng mga tauhan ng Station 6, Marikina City, na resulta sa kanyang pagkakaaresto. Kilala ang suspect na si Ramilo Ganadin alias Ramil, 37 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa parehong barangay. Nakover naman sa kanya pangalaga ang isang patalim at isang cellphone ng biktima. Kasong robbery naman ang kinakarap ng suspect na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina City Custodial City. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. Atin namang ihatid ang mga activities, programs, projects na pinagkaabalahan ng ating Acting District Director, Police Colonel Attorney Wilson Asweta. Yan po ihatid ni Patrolman Norin Navales. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District na mga nagdaang araw, nagkaroon ng District Advisory Council meeting na pinangunahan ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asweta, na dinaluhan naman ni Mr. Joseph Aaron L. Miravalles, Chairman DAC EPD, kasama ang mga district staff alas 2 ng hapon ng September 20, 2022. Ang nasabing meeting ay nag-focus sa mga ginagawang aktibidad ng Eastern Police District at mga future plans and programs in partnership with our stakeholders and other agencies. Nagsagawa naman ng courtesy call ang Salaang Police Advocacy Group o OSPAGS na pinamunuan ni Imam Abdul Kahar I. Abdul Karim, President Imam Council of the Philippines, Pasig Chapter, kasama sina Mr. Andul Hamid Pani Panolong, Vice President, sa ating District Director noong September 21, 2022 ng umaga. Nagkaroon naman ng personnel and equipment inspection and mission briefing in line with the security preparation for the 55th annual meeting of the Asian Development Bank, Board of Governors na pinasinayaan ng ating DRDO and CRPO, Police Brigadier General Jack L. Wanki,
kasama ang ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asweta noong September 22, 2022, alauna ng hapon sa Metro 10th Meralco Avenue, Barangay Ugong, Pasig City, hosted by the District Mobile Force Battalion, headed by its Force Commander, Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Mangaldan. Naroroon din sa panahon ng aktibidad ang ating DDDA, Police Colonel Oscar P. Hasildo, DDDO, Police Colonel Jesse B. Tamayaw, OIC DOPD, Police Lieutenant Colonel Joey T. Goffert, STG and STU commanders. Ito ay naglalayon na masiguro ang kahandaan ng mga personnel na madedeploy sa nasabing kaganapan at pagkakakumpleto ng mga kagamitan tungo sa ligtas at mapayapang Philippine hosting of ADB Manila 2022. Naayon sa alagang EPD program, kaalinsabay ng MKK=K na programa ng ating Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin Jr. sa ilalim ng malasakit in the internal PNP organization, ang Eastern Police District ay nagsagawa ng enhanced monitoring of police overall wellness na pinangasiwaan ng District Medical and Dental Unit na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Exodus II V. Hill, team leader, sa tulong at suporta ng PNP Health Service bearing the tagline, "We just don't wait, we reach out," noong September 23, 2022. Nang umaga sa EPD Multipurpose Hall, Barangay Malinaw, Pasig City. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ng ating District Director kasama ang Chief RMDU NCRPO Police Colonel Michelle Arban at DMDU Police Doctors and Nurses. Ito ay naglalayon ng maayos na masubaybayan ang kalusugan ng EPD personnel na may diabetes, hypertension at dyslipidemia sa pamagitan ng MPO para sa mabisa at epektibong paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga personnel with comorbidities. Binisita naman ng Acting Regional Director, National Intelligence Coordinating Agency, o NICA, Dennis Godfrey F. Gamad, ang Eastern Police District noong September 23, 2022. Ang nasabing pagbisida ay diniluhan naman ng ating District Director, EPD Command Group, D-Staff, COPs, Pamamarisan City Police Station, Force Commander DMFB at iba pang mga key officers. Personnel namang in-inspect ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asweta, ang mga billeting hotels within the EPD AOR upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng ating mga delegado para sa annual meeting of the Asian Development Bank noong September 24, 2022. Kanyang sinuri ang mga kinakailangang security measures, pati na din ang mga personnel na nakadeploy sa nasabing hotels upang matiyak na ang lahat ay mabuting pinagplanuhan at ligtas for a successful Philippine hosting. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, yan po ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Maraming salamat ang ating mga tigapagtaguyod, ang PAMI, Passenger Accident Management Inc. At ang Angel's Burger, ang burger ng bayan. Again, magandang tanghali nga pala kay Attorney CJ Marbella ng Civil Service Commission at gayon din kay Attorney Bob Peg, Director Bob Peg pala. May babatiin din syempre si ang aking partner, Ma'am Joyce Santos. Magandang tanghali po. Syempre iba yung bate mula kay Hubby. Yes, good afternoon po sa aking buting asawa Joyce Santos at sa aming po presidente ng Santa Rosa de Lima Matikas Eagles Club kay President Dante Layosa. Biglang tumitigil si Sir, ano? Mamaya bumuelo ka, Jiger. Babatiin ni Sir yung buong klase. So, tayo po'y magbabalik. Atin na pong ipi-play ang AVP ng ating guest pagkaraan po ng ating paghahanap buhay. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan.
PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, this time atin pong ipi-play ang ABP ng atin pong guest. Napakapalad po natin, ano? At isa na naman pong kaagapay, PNPA Kaagapay Class 96 ang ating makakadaupang palad, wherein ang ating pong CDDS is a proud member of PNPA Class Kaagapay Class 1996, si Police Colonel Benliner Capili. So this time we are playing the AVP ng ating pong panauhin, followed by our introduction para po sa kanya. Service is the greatest definition of one's purpose. Police Colonel Josefino D. Ligan has answered to the call of public service for 25 years now. All throughout his career as a police officer, he has adhered to the highest standard of honesty and integrity. Honesty and integrity are two different English words, but to Police Colonel Ligan coined it to one simple Cebuano word, which is kasaligan. Being the trustworthy or kasaligan man that he is, when Police Colonel Ligan served as the City Director for Cebu City Police Office from April 9, 2020 to January 7, 2022. He has adopted the term kasaligan in most of his accomplishments as a way of reminding the police officers and the community to always act with integrity, truthfulness, and honesty in whatever circumstances and no matter how difficult the situation may seem. Hence, during his term as CCPO City Director at the time of pandemic outbreak, he was adept at fostering relationships and building connections between different sectors and stakeholders. Police Colonel Ligan has made a quite lasting impact in the grand endeavor of public service through his major accomplishments for the community as follows. The Task Force Kasaligan. To flatten the curve of COVID-19 infection in the city, Police Colonel Ligan called on the community to augment the police force in strictly enforcing quarantine guidelines and protocols. After appropriate training and orientation, Task Force Kasaligan members were deployed to assist the CCPO in strengthening quarantine protocol points, barangay control points, and strategic checkpoint areas. The Kasaligan Bike Patrol. This community-based program utilizes information, dissemination, and awareness for the prevention of threats of terrorism, corruption, illegal drugs, and criminality in barangays. The CCPO Technology Upgrade through partnership with Globe. To beef up the technological capability of CCPO, Police Colonel Ligan entered into a partnership with Globe, wherein the latter donated prepaid Wi-Fi's, SIM cards, tents, tables, laptops, printers, and text blast system. All these were intended to provide CCPO community a conducive and convenient working environment. Oplan Bulabog. Police Colonel Ligan implemented a 24-hour Oplan Bulabog to discourage people from going out at night and prevent the further spread of COVID-19. During Oplan Bulabog, they have inspected business establishments randomly to make sure that the executive order issued by the local chief executive and the IITF rules are observed. Under the direction of Police Colonel Ligan, CCPO was able to further lower criminality rate in Cebu City and ensure crime solution efficiency, especially in drug-related crimes. The anti-illegal drugs operations. The CCPO has received
awards for the exemplary performance in the campaign against illegal drugs. Police Colonel Josepino D. Coligan started his tour of duty in Quezon City Police District as Chief District Directorial Staff, effective on May 4, 2022 to present. Ang programang ito ay handog ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza T. Ataide and its Vice President for Sales and Operation, Mr. Christian Nukum. Happy viewing kay Police Lieutenant Colonel Marian Evdane. At sa buong forensic unit. Siya po ang chief ng forensic unit Eastern Police District. At sa buong forensic unit, they're watching. A while ago, iplinay po natin yung ABP ng isang magaling na opisyal, PNPA class, kaagapay class 96. He is best described as a man of character through his various assignments in the Philippine National Police units. His vast experience in police work has sharpened his skills as an exemplary officer. His love and passion for public service did not stop even as he graduated from PNPA in 1996 with a degree of Bachelor of Science in Public Safety. He steadily rose on the ladder of leadership as Chief of Police of Bilar Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office PRO 7, Deputy Chief of Police of Bayawan City Police Station, Negros Oriental Police Province Police Office, Deputy Chief of Police of Bayawan City Police Station, Negros Occidental Police Provincial Office, Operations Officers of Negros Oriental Police Provincial Office, Deputy City Director for Admin of Ormoc City Police Office PRO 8, City Intel Officer of Mandawi City Police Office PRO 7, Chief Regional Investigation and Detective Management Division PRO 7, City Director of Cebu City Police Office PRO 7, and he is currently the Chief District Directorial Staff of Quezon City Police District. He is a product of experience and vast knowledge coupled with an exemplary record of leadership. This leader with exquisite charisma and strategic focus took numerous pieces of training and specialized courses both locally and abroad, such as Police Intelligence Officers course, Intelligence Analysis course in Indonesia, Civil Disturbance Management course, Intelligence Cooperation and Anti-Terrorist course in Indonesia, Basic Incident Command System Training course, Provincial Director, City Director Qualification course. Because of his dedication to his oath as a public servant, his exemplary display of true public service made him a recipient of various distinguished police awards, such as more than 100 PNP medals, including Medalya ng Paglilingkod with 1 Silver Star for 25 years of service, and Medalya ng Paglaban sa Manliligalig
One of his major operation accomplishments as a team leader was during the successful conduct of operations to the 3 clandestine shabu locations in Barangay Paknaan, Umapad, and Look, Mandawi City on September 25, 2004, and the subsequent arrest at the 11 suspects, including 8 foreigners. Recovered seized during the operation were more than 500 grams of illegal drugs and laboratory equipment with a total value of 1.531 billion pesos. Ang laki. He graduated Masters in Public Administration at Southwestern University. Likewise, he finished Public Safety Officers Basic Course, Public Safety Officers Advanced Course, and Public Safety Officers Senior Executive as mandatory course for officers in the Philippine National Police. In spite of his numerous achievements and awards, he remains to be humble and approachable. He is a dedicated family man and happily married to his very supportive wife, Mayor P.V. Obanyana Ligan of Santa Catalina, Negros Oriental, and blessed with 2 children named Josefino Nino and JP Uno. All these achievements were realized with the support of his loving family. Napakapalad po natin at ika nga ay nagpupugay po tayo sa ating buting opisyal na ating makakadaupang palad. Proud member of PNPA Kaagapay Class 1996. Makakasama po natin ang Chief District Directorial Staff ng Quezon City Police District, Police Colonel Josefino D. Ligan. CDDS, kasama ko po ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, sir. Welcome po sir sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, radio program po ng ating Eastern Police District, sir. Okay, pabatiin muna natin si CDDS. Hindi na ako magugulat sa dami ng accomplishments ni CDDS, no? Sir, bumati muna po kayo sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. We are being viewed sa FB Live po. Yes, maraming salamat po, Miss Flory and Robert. Magandang tanghali sa ating lahat, sa lahat ng mga nakasubaybay sa YouTube at mga nakikinig sa DWBL 1242. Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Aking pagbati, lalo na sa aking mga classmates ng Kaagapay na kasalukuyang nakikinig o nanonood ng live sa YouTube. At pati na rin sa mga miyembro ng Proud to be QCPD. Magandang tanghali sa ating lahat. Siyempre, sama na natin ang District Director ng Quezon City Police District, si Police Brigadier General Nicolas Torre. Hindi ba Yes si po, ma'am. Kasama na rin po ang ating mga command group na kinabibilangan nila Police Colonel Ferdy Ortega, Nawawala yata si Sir. Nawawala ba si Sir? The Action Man is watching. Bumabati po ang ating CDDS Eastern Police District sa ating CDDS QCPD, Sir. Nawawala ba si Sir? Nawawala daw ang audio ni Sir. Yes po. Hello Medyo- po. Yes. Okay. Yeah. Okay, tingnan natin kung mapipick up agad ni Sir, ano? Kung audio niya yung nagloloko. Sir, since sa haba po ng ating nakita on your expertise as a public servant and ika nga sa lahat po ng accomplishments all the way from Cebu City, ano? And now, narito po kayo sa atin sa Quezon City and ika nga,
sa lalo na no nung panahon ng COVID, napakaraming ika nga nagawang magagandang ika nga ikinalutas ng yung una-una yung pagsisecure ng ating mga kababayan ano sa area ng Cebu nung siya ay nandoon pa as city director ng police office doon. So ngayon ay nandito na sa area ng Quezon City si Sir, and batid po natin ano na yung expertise niya sa kanyang pagsisilbi bilang alagad ng batas ay talaga namang madarama rin ng mga taga Maynila. But before that, siguro alamin natin, ano, Sir, can you please give us an insight on the rationale of QCPD LOI 1/2022? Opo. At ulitin ko po, magandang tanghali sa ating lahat. Nung nakita nyo kanina yung AVP ko po is kaya mostly yung Cebu City yun. Nung pagka-assign ko is kasagsagan po ng COVID. Most of my work were addressed to curbing, to minimize the effects of COVID during the time. So, yun po. And hindi po naman natin napapabayaan yung pag-implement ng anti-criminality campaign, lalo na dun sa illegal drugs, because during my time, marami din po tayong nahuhuli at malalaking volume din po ng illegal drugs. Now, pertaining to this LOI, the letter LOI 1/2022, ito po is ipinalabas po ng ating butihing District Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre pagkaupo niya. Ito pong LOI na to is tailored fit for the environment ng Quezon City, and this was basically anchored on the program thrust on the security framework of peace and security framework of our Chief PNP. Yung sinasabing MKK equals K, and napaloob na rin po dito yung NCRPO strategy ng ating regional director na si Police Brigadier General General Estomo, yung SAFE po niya, which stands for Seen, Appreciated, Felt, Doing Extraordinary Things. Now, further yung LOI na to is focused on two aspects, yung malasakit at kaayusan. On the malasakit, mayroon tayo dito sa external, which simply implies that the police, with his sworn duty to serve and protect, dapat mararamdaman ito ng mamamayan. At kinakailangan na merong mabuting ugnayan yung kapulisan at saka mamamayan para maayos ang pagsisilbi at pagbibigay serbisyo ng ating kapulisan. Yung ma-implement yung rule of law, dito naman po yun sa kaayusan na program. Sinasabi po ng ating Chief PNP na walang inuman sa kanto, walang mambabastos sa mga kababaihan, walang mandurukot at walang maingay sa mga kabahayan pagkalipas ng 10:00 ng gabi. So yung dalawang program na po, itong malasakit at saka kaayusan, dito po na-anchor yung LOI 1-2022. 22. Opo. And dito na rin po yung strengthening ng police visibility on the streets. Kagaya ng direktiba ng ating presidente. So nakapaloob na rin po dito yung LOI natin. LOI 1-2022. Na-formulate po ito ng ating butihing district director para po sa kapulisan ng QCPD at para sa pagsiservisyo ng Q-citizens dito sa Quezon City. Okay, merong karagdagang katanungan yung aking co-anchor si DDS. Go ahead, sir. Yes, sir. Dun sa malasakit natin ay dalawa po yung approach natin dun sa community and to our personnel. No, particular po sa PNP natin sa QCPD, yung paano natin ma-encourage or to motivate them na gumawa lalo sila ng
kabutihan sa kanilang serbisyo, particular po yung ginagawa ng QCPD sa moral and welfare of our personnel, sir? Yes, kapaloob ng LOI, yung policy direction, lalo na dun sa dutyhan ng ating mga kapulisan, nagpapa-implement po tayo ng 3 shifting po dito na sa isang araw, within the 24-hour period, may 3 shifts po tayo. So, first shift na mag-start ng 6 to 2, 2 to 10, and then 10 to 6. So, ibig sabihin, sa isang pulis, meron siyang sa isang linggo, meron siyang almost 36 hours na pagsiservisyo sa kabuuan ng linggo. Meron din naman siyang off-duty. So, pinapaikot po natin yung dutyhan ng kapulisan natin para naman makapagpahinga din sila at kailangan din nila ng pahinga. Now, doon sa 8 hours na duty nila, ang kinakailangan lang namin doon is yung quality time ng 8 oras nila. Hindi sila natutulog, hindi sila umalis sa pwesto nila, at ini-ensure po natin na hindi ma-violate yung ganung policy ng ating district director. Ang partner, narinig mo, shifting sila ang in-implement ng ating QCPD director through our CDDS. Sir, how about the kasimbayanan po na kung saan ng ating religious leaders and life coaches sa QCPD? Paano naman natin pinaigting naman ang ugnayan natin sa kanila para naman po on the spiritual side ng ating mga personnel? Opo, on my end, dito sa opisina ko as CDDS, meron kaming life coach po dito. Every Friday po siya na pumupunta at around 3 p.m. na nagbibigay po siya sa amin ng mga tao ko dito na may personal ako dito sa loob ng opisina ko around 12. So every Friday po siya pumupunta. Now sa kabuuang QCPD po, meron na po tayong mga individual life coaches at hinihikayat, meron lang tayong pangkabuuan dito sa district through our DCAD na magkakascade at pumupunta yung isang brother natin sa Blessed Our Cups at lagi siya pong nagtuturo dito sa QCPD. Nagpa-participate po lahat ng mga istasyon. Okay? Yes, Okay. partner. Yung sa kasimbayanan kasi, Oo. ano natin yun, ng Chief PNP. Kaya dapat masustain yan ng ating mga life coaches. Okay. Alamin din natin kay CDDS, if do you believe CDDS yung LOI 1-2022 will enhance the operational capability of QCPD to suppress lawless elements and maintain public order and security? Yes po, definitely, because this LOI was formulated again by our district director to tailor fit the environment situation of QCPD. And this LOI is an amalgamation of all the national headquarters directives para lang may bigay natin yung lalo na doon sa management ng human resources at saka logistical resources. So talagang ma-enhance itong operational capability ng kabuuang QCPD with this LOI. Meron din naman po tayong check and balance. Hinihikayat din po natin yung mga ating mamamayan, lalo na yung mga Q-citizens. Pagdating doon sa strengthening our police in the streets, yung police visibility. Kung talagang merong police doon sa area, sa fixed visibility points nila, so ini-encourage po natin pati yung community to give us feedbacks whether or not our policemen are really doing their job on the streets. At makarating po dito sa amin, may mga monitoring mechanisms po tayo patungkol po dyan. So yes, indeed, this LOI 1-2022 will increase the operational capability of the QCPD po.
And does it also mean na this policy direction would increase police visibility in the street of Quezon City, sir? Yes po ma'am, because apparently, dito pong QCPD before, may mga PCPs. Now, the intention of the district director is to dissolve these PCPs. Instead, this personnel manning the PCP will go on the streets to do patrol duties, mobile patrols, foot patrols, doing their beat patrols. Nare-realign po itong mga personnel natin sa PCP doing street patrol duties. Ito naman po is yung comprehensive feasibility study ng ating mga commander. Doon po makikita kung paano nila i-deploy yung mga tao nila minus the PCP. So pagka wala na po yung PCP, yung tao nasa mobile na, nasa daan na po, is talagang dadami po yung pulis sa daan. Makikita po natin yan, lalo na po sa gabi. Dito sa QCPD, makikita niyo po daming patrol cars na po na yung visible na may maandar yung blinkers nila at naiikot din po. Okay, former Yusek Martin Dino of DILG is watching. Thank you very much, sir. And CDDS, may suggestion si Yusek Dino, ang aking co-anchor ang sasabi, no? Yes, sir. In relation po dun sa ating coordination with the barangay, so barangay chairman. At kumusta po yung pagtanggap nila rito? Kasi kung ating kapulisan ay na doon sa particular na barangay, meron po tayong pulis sa barangay. So paano po tinanggap nila, Kapitan, yung ganitong programa ng QCPD, particular po sa LOI 01-2022? So from Quezon City si Yusek Dino, that's why he's also watching, ano? He's also watching, and he mentioned here, use barangay tanods and NGO and with the barangay. CDDS, di ba matagal na natin tong ginagawa with the police? Opo ma'am, actually po ma'am, sa tulong at lakas ng suporta ng ating force multiplier. Mapakalaking bagay. Opo. Yes, Mapakalaking partner. bagay po. Lalo na dun sa mga BPSOs natin at saka yung na-institutionalize na natin na BIN. Dun sa ugnayan naman sa mga kapitan, meron tayong ginagawa dito na kapihan at ugnayan sa mga kapitan. Kapaloob na po dito yung mga station commanders, at during po dyan sa ugnayan, kinakandak na rin po yung SPOC, yung Stations Peace and Order Council. Doon po na pag-uusapan kung anong mga issues and concerns, challenges na pwedeng ma-take up, may discuss at mabigyan ng kaagarang solusyon. So, natutuwa naman po yung mga kapitan po natin patungkol po dito sa yung mga pulis natin na nasa daan. Kasi po yung end goal po ng QCPD po natin ngayon is yung response ng pulis is dapat mabilis na. At ini-aim po namin dito sa QCPD na pagka halimbawa po yung isang tao ay nangangailangan at sumisigaw na pulis, sinisika po namin na within the 5-minute period or less na merong pulis kaagad na darating. Kaya po lagi kaming sa CIMIX po dito patungkol sa mga police responses, patungkol sa mga alarms. Yun po, para mapapractice yung kapulisan namin at muscle memory nila ano ang mga ginagawa pagkadating sa mga responde at may mga alarm codes. So araw-araw po kami, bawat istasyon at dito sa districts, meron kaming mga simulation exercise patungkol sa mga alarm codes.
Okay, sa tagal CDDS, sa tagal ko naman na nag-handle ng PNP program, ano, hindi lingid sa aking kaalaman. Wag na magbubukuhan ng edad na naman, ano. Yung ating ang programa ng Philippine National Police, lalo na higit partner pagdating dito sa yung sa crime prevention, ano. Yes, partner. Napakalaking bagay ng participation ng barangay. Yes, partner. Kasi sila yung bukod tangi na nakakakilala within the area of responsibility. Kumbaga, malaking tulong ito sa ating mga otoridad on identification of those people residing within their areas, di ba? Kaya nga ginagawa ng ating mga kapulisan ay nandun na rin sila sa barangay. Yung pulis sa barangay. Oo, at saka yung ang pinakamaganda pa dito, very well guided dahil simula pa noon, ang lahat ng kaso ay kinakailangan dumaan muna sa barangay. May mga certain Yes, na yan, oo. Merong mga degree exemption, may mga ilang pero napakaganda na kasi kumbaga yung flow nung kaso o nung pagrereklamo o yung pagsisettle ay maayos na. So, how do you systematize detailing and deployment to patrol duties CDDS? Meron po tayong pinapasunod na standard operating procedures patungkol sa reporting ng patrol deployment nila at paano yung mga station commanders, yung mga officers natin sa baba, paano sila mag-report at paano nila isi-supervise yung activities nila. Nakapaloob po yan, meron po tayong mga forms na dapat nilang i-comply, i-submit, at meron tayong mga shift supervisors doon sa baba na siya ang mag-check doon sa mga na-deploy natin sa fixed visibility points na tinatawag or doon sa mga checkpoint areas. Bawat oras merong radio check at ilahad nila doon sa radio reporting kung ano yung present situation doon sa AOR nila. So, following this standard operating procedure, yung pinapapa-implement natin, yun, ma-systemize natin paano yung deployment ng patrol duties ng mga tao natin, lalo na doon sa baba, doon sa mga stations. Okay, meron pang CDDS, no? Meron pa tayong 20 minutes, no? Yun, nakangiti si Jigger. CDDS, hindi tayo hanggang 1 o'clock, ha? Mamaya ka na mag-lunch ng 1:15. Yes po, ma'am. Anyway, may isa pa po tayong concern dito. You mentioned a while ago yung about 3 ships po CDDS, no? Yung ang ating mga kapulisan ngayon ay ginagamitan ng 3 shifts duty detail instead of the common 12 hours duty for police officers. Paano po ito? Bali, shifting po ito. Paano, partner? Parang ang duty nila 62 to 10 and 36. Wow. So lahat na pagbibigyan ng pagkakataon para sa CDDS ng panahon sa pamilya at ng pahinga. Pwede po ba naming muling marinig ito ang shifting na ini-enjoy ng Quezon City Police District ng ating mga kapulisan, sir? Opo, ma'am. Gaya ng sinabi ko po, mayroon siya lang 8 oras na pag-duty sa buong isang araw, yung tao natin. So, doon naman sa 8 oras, ang requirement lang namin sa kanila na isulit yung pag-duty nila sa loob ng 8 oras. Ibig sabihin, kung saan sila nakadeploy na fixed point, doon talaga sila. Hindi sila umalis at hindi sila nagsasabing may pupuntahan. Para i-ensure po natin, meron tayong binanggit ko kanina na shift supervisor, umiikot po yun, ini-inspect sila. So, doon sa 8 oras na pagsiservisyo, pag-duty nila, kung atin pong susumahin sa isang buong linggo,
yung pulis natin makapag-duty lang po ng mga around 36 to 38 hours. So napakaliit na po nun sa buong isang linggo. So ibig sabihin meron pang silang napakataas na oras para sa pamilya nila at para makapag engage pa sila sa mga personal na mga lakad nila. Yun po tinitingnan ng ating district director para nga naman po ma-implement yung letter order number 1-2022. At yun po ang kapaloob ng MKK natin ng Chief PNP. Dugtungan ko lang po yung sa systemized detailing ng patrol duties natin. Go ahead, sir. Go ahead. Ang mga station commanders po natin, meron po silang prerogative like yung prioritization na tinatawag. Kung paano nila i-deploy yung mga tao nila doon sa mga fixed visibility points. And yung prioritization nila is based doon sa managerial initiative, yung tactical soundness at saka analytical rigor ng station commanders natin. For example, sa isang buong linggo or sa isang araw, every Sunday, merong simba, nagpumupunta ang mga tao sa simbahan tuwing linggo. So ibig sabihin, yung prioritization ng deployment niya, naturally, doon sa simbahan. Hindi siya pwedeng mag-deploy doon sa ibang area, sa schools, dahil wala namang klase. So yun po ang sinasabing managerial initiative, tactical soundness, at saka analytical rigor ng isang commander. Paano niya ipa-priority yung deployment ng mga tao niya. So in short, in 1 week period, dapat meron na siyang advanced information or advanced intelligence kung saan pwede niyang i-deploy yung mga tao niya. And additionally, yung deployment ng tao basically is naka-based doon sa crime mapping natin, sa crime statistics ng area niya. So, dinelegate po ni District Director doon sa station commanders yung prioritization ng deployment ng mga tao po niya. Okay. Sandali lang, ano? Meron pa ako isang idadagdag. Medyo importante ito, no? How is your relationship now with the LGU on the deactivation of your PCP, sir? Gaya po ng sinabi ko kanina, napakapalad po namin na meron kaming napaka-supportive na mayor, si Mayor Joy Belmonte po. Okay. Yung mga kapitan po natin doon sa forum natin ng ugnayan sa barangay, doon po namin na i-convey yung mga programs po namin sa QCPD, which in turn napaka-supportive na po maski na doon po sa baba. In fact po, meron po kaming mga barangays na parang ina-align, nire-regroup po namin. Halimbawa, may isang barangay kami ng station under niya is Station 3. Pero si Station 3 medyo napakalayo para makapag-responde doon sa barangay niya. Now ngayon, tiningnan po namin sa mapa na itong barangay na to, ang malapit na station na pwedeng rumusponde is si Station 4. Kaya ni-realign po namin si Barangay A na ang magiging jurisdiction niya is si Station 4 na po. So, doon po namin nakikita pagdating sa ugnayan kasi doon po yung mga barangay officials natin pinaparating kung lalo na doon sa pag-responde ng pulis, sir, itong barangay namin mahina at mabagal mag-responde dahil nga napakalayo. So tiningnan namin, itong si Station 4, ito ang malapit na istasyon sa inyo, ito ang pinakamabilis na mag-responde. So na-iron out po namin yung mga ganong klaseng issue po. Through this forum sa ugnayan. Okay. May karagdagang katanungan pa po ang aking partner. Pero bago po yan, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Happy watching kay Major Darius Agmalio. Nasa
top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Sige lang, Jigger! Kala ko pa naman perpekto na tong araw na to. Ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon. Ang programang ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI Passenger Accident Management Inc. Headed by its President, Maria Riza T. Ataide, and its Vice President for Sales and Operations, Mr. Christian Nucom. Hello and get well soon pala kay Mr. Sagun ng Meralco. Okay, muli po kami magbabalik. We're extended until 10. Yun, 10, no? Si Senyas ka dyan, ha? Kasama pa rin po natin live ang ating kasama pa rin po natin ang ating butihing panauhin, Police Colonel Josefino Ligan, ang Chief District Directorial Staff ng Quezon City Police District. Partner? Yes, partner. Alam natin na napakalawak ng area of responsibility ng QCPD at napakaraming establishment dyan. Sir, how about the business sector? No? Paano natin sila in-encourage then to participate in our programs and paano natin sila hihikayatin lalo na maging bahagi na magkaroon ng, sabi nga po doon sa MKK equals K, yung kaunlaran, sir. Patuloy po yung ugnayan natin, Robert, sa mga business sectors dito sa QC. At nung na-orient natin sila, na-brief natin sila through our district director, yung programa niya is binibigyan po nila ng suporta lalo na itong police on the streets, yung strengthening ng police presence sa loob ng Quezon City. In fact, yung may mga pumupunta na po kay district director, yung mga iba't ibang grupo po ng mga business sectors at nagpapahiwatig ng kanilang suporta dito sa programa ng ating district director. Yung partner, kita mo, kompleto na, di ba? Mula doon sa ating mga barangay, sa local government unit, and also to include our mga private sector, particular doon sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, partner. Alam mo, partner, may dalawa akong kaklase dyan na station commander, no? Si station commander ng Cubao. Ilan ba ang si DDS, ilan po ba ang police stations ng QCPD? May 16 po tayo na police station. Dalawa doon kaklase ko, sir. Si Attorney Almacar, sir, si Lieutenant Colonel Almacar, and si Lieutenant Colonel Ballesteros. But you're also very fortunate that the district director of Quezon City Police District is a born action man also, no? Yes po. Napatunayan po namin dito yan sa QCPD po. Way back 2004, 5, and 6 nakasama ko po yan nung sila ay mga bata pa. Diyan, Robert, yung regards mo doon sa mga classmate mo dito. Thank you po, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, anyway, we only have about another 5 minutes more to go. So this time, partner, bukod sa hihingi nating mensahe para mula sa ating panauhin, nais din nating hingan siya ng mensahe para sa mga mamamayang taga Quezon City, and at the same time, yung kanyang parting message naman. So once again, CDDS, nais po namin kayong hingan ng inyong mensahe para sa mamamayang mga taga Quezon City, kasama na ang inyong parting message. Thank you, sir.
Yes po, ang inyong kapulisan sa QCPD patuloy po na maghahandog at magbibigay ng taus-pusong serbisyo, lalo na doon sa pagbigay ng pagsugpo ng kriminalidad sa loob ng lungsod Quezon. Asahan niyo po sa liderato po ni Police Brigadier General Nicolas Torre, ang kabuuang kapulisan ng QCPD, around more than 4,000, is magtatrabaho para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan ng lungsod Quezon. At kung meron man din po kayong mga issues and concerns sa ating kapulisan, bukas po ang aming tanggapan. Meron po tayong hotline para po kung ano man yung reklamo or gusto nyong iparating na kaagaran mabigyang solusyon, bukas po ang QCPD sa 16 na istasyon. Bukas po ang hotline po nila para kaagad na mapuntahan at mabigyan ng kaagarang aksyon yung mga concerns po nyo. With the current programs thrust of the PNP right now, at the helm with the Chief PNP, Police General Asurin, QCPD will work hand in hand to achieve that program thrust. And indeed, the mantra of the PNP today, as espoused by our Chief PNP, na life is beautiful. Indeed, life is beautiful. Yung kaligtasan mo, isagot ko para dito sa mga Q-citizens. Yung kaligtasan nyo, sagot namin ng members ng QCPD. Maraming salamat sa inyo sa DWL 1232, Lingkod ng Bayan at Kaagapay ng Mamamayan, kay Ma'am Flory at kay Robert, at sa kay Ben Liner Kapili, yung classmate ko dyan sa Eastern Police, at kay Colonel Tamayaw, yung DDDO dyan sa Eastern. Magandang tanghali sa inyo mga bok. At lalo na din sa mga upper class ko dyan na yun ang nakaupong sa mataas sa tuktok ng Eastern Police District na si soon to be General, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, and the DDDA, Sir Oscar Haseldo. Maraming salamat po sa pagkakataon nito at may pabahagi namin yung mga programa ng Quezon City Police District. Ulitin ko po at maraming salamat sa inyo at magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, kami rin po, si DDS, taos-puso po ang aming pasasalamat sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon upang kayo po ay makadaupang palad at maihayag sa ating mga kababayan ang QCPD in action. Thank you very much po, sir. Thank you very much, sir. God bless. God bless. God bless po. Okay, segundo na lang, partner. Sige, bumati ka na. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police General Rodolfo Santos Asorin Jr. at sa aming pong Regional Director, Police Brigadier General Jonel C. Estomo, at sa aming pong District Director, Police Colonel Attorney Wilson C. Asueta, at sa aming pong DDDA, Police Colonel Oscar Hasildo, at aming pong DDO, Police JCB Tamayaw, at sa aming pong Action Man, Police Colonel Ben Linor L. Capili, our CDDS, and Police Lieutenant Colonel Reynan B. Pata, mga aming Chief Dikad. Ito po ang inyong likod, Police Lieutenant Colonel Roberto P. Santos. Muli po ay nagpapasalamat po sa isang oras uli nating pag-uusap na makabuluhan. At muli, God bless at pagpalain po tayo ng poong may kapal sa araw na ito. So once again, sa lahat po ng sa aming mga viewers, sa ating listeners, viewers, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-agapay at pagtataguyod sa amin. Yung mga estudyante. Sa mga estudyante, no? Gipit na kami sa panahon, pero promise, JLC. no? JLC, yung PSJLC PSJLC Class 2021, Bravo Koy, lahat kayo.
Binabati kayo ng inyong profesor, gayon din ng inyong Ate Flory. Yes. So, CDDS, Police Colonel Benliner Capile, may Ma'am Kat Capili, again, sa darating pong Martes, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants